ang magandang balita na dapat malaman ng taong bayan at tila ayaw ipalabas ng mga bayarang media. Kung sino pa itong tunay na lumalaban para sa katotohanan ay siya pang pinatatahimik at tinanggalan ng pwesto. Sobra-sobra nga ang pagkadismaya ng marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga Pilipinong tunay na nagtiwala sa kakayahan ni Senator Rodante Marcoleta matapos itong tanggalin bilang chairman ng Blue Ribbon Committee na tila wala man lang sapat na rason. Kaya naman panawagan ng marami sa ating mga kababayan na sana'y ibalik na sa lalong madaling panahon ang magaling na senador na si Rodante Marcoleta bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Gaano kaya ito katotoo? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Matapos ang samut-saring pangyayari sa mundo ng politika ay tila mukhang may nabubuo na namang sanib puwersa sa pagitan ng minority team at majority team sa Senado. Kaya't mukhang nangangamoy kudeta na naman umano at tila nanganganib na mapalitan sa pwesto ang Senate President na si Tito Soto. Dahil kung makikita sa bidyong ito ay tila nagkamayan, nagkayakapan at tila nagkaisa na nga ang mga senador ng minority bloc at majority bloc matapos ang matinding revelasyon ng dating Senate President na si Chis Escudero at walang pagdadalawang isip na pinangalanan ang umanig totoong nasa likod at mastermind sa maanumalyang flood control scandal. At dahil na rin sa questionabling pagtanggal kay Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, kung saan matapos nga ito ay tila nagkagulo-gulo na rin ang investigasyon sa maanumalyang flood control scandal. Kaya naman ayon niya sa komento ng ilan sa ating mga kababayan, dapat lang na ibalik si Senator Rodante Marcoleta. Mas may liwanag ang investigasyon sa Senado. Alam ng mamamayan kung sino ang lumulustay ng pera ng bayan. Ang nangyari sa Senado, puro takipan kaya wala ng kwenta ang mga nangyayari sa ating bansa. Ayan na, hindi mapipigilan ang paglabas ng katotohanan sa pagpapalaya sa mga nagpapalabo sa Blue Ribbon Investigation, Layas, Lacson at Soto. At para sa bupang detalye ng balita, narito't panoorin pa natin ang full video. Usapan natin ito kasi meron dito nga siniwalat si Marcoleta na kung saan ay sinasabi niya nga tila iniwasan ni Lacson. Naku po, patay tayo dyan. Ang tindi ng bitaw na naman yan ni Marcoleta dito. Oo, kawawa to si Lacson talaga. Nagbumukhang tae kay Marcoleta. Pero bago yan, may konting paalala lang ako dun sa ating pakape. Pero kasi tayong pakape, ano yung pakape natin? Makakatanggap ng 500 GCash sa bawat sasagot ng tama. Unang tatlong sasagot ng tama magkakaroon ng 500 GCash. Unang pamantayan, si Ann Harot ang sasagot sa inyo at sa comment section. Huwag nyo siyang i-PM, hindi kayo mananalo kung i-PM nyo siya. Sa comment section kayo mag-comment. Dito sa video na ito, dito siya nagbabatay, okay? Dito ang basihan. Kaya mga kababayan, huwag po tayo matigas ang ulo kasi yung iba daw, pini-PM si Ann Harot. Hindi ko pwedeng palakasan dito, ha? Mag-comment kayo sa baba. Yung sagot sa baba nyo ilalagay. Okay? Sa comment section dito, sa video na to. Sa original, banat by. Hindi pa pwede kung saan-saan, ha? O, pangalawa, yung mga nanalo na, huwag na kayo mandaya. Hindi na kayo pwede uli manalo. Bigyan naman nyo, i-share. Kaya nga tayo nagkaganito para mag-share-share tayo ng mga pagtulong sa ating kapwa. Tapos gusto nyo makamkam lahat. Huwag na kayo sumali kung nanalo na kayo. Para naman para sa ibang tao naman ito. Okay? Sana ho, yon. Pangatlo, kailangan yung tamang sagot ay kompleto. At malalaman nyo yung tanong, hindi sa huli, hindi sa gitna, hindi sa una, bahala na kung kailan. Kasi yung ibang ginagawa, fino-forward lang, inaabangan yung question. Wag ganun. Dapat panoorin ninyo. Kasi para makita ninyo kung ano talaga yung essence ng pagpapakape natin. Para lahat talaga tayo ay tumutok at maintindihan yung discussion natin, di ba? So, tutok lang kayo dyan, di ba? Kung may tutok-tuwin, parang ayoko yun. Parang yun yung nagdemanda sa akin, Kung may tutok tuwin, may tutok kape. Tumutok ka lang, may kapakape ka na. Ayun. Ayos ba yun? Okay, ito. Panoorin na natin si Marcoleta. Okay. Welcome to this, folks, and
Good morning, Atty. Trixie. Minsan lang ho kayo lumalabas sa TV. Edwin. Malakas po si Trixie sa inyo. Maraming salamat ho. Pinaunlakan niyo po ang... It's my honor. It's my honor. Thank you for being here. So, kumusta naman sir yung the RTC found that yung affidavit daw ay forged document. So, ngayon ang tinatanong is ano ang repercussions nito sa inyo daw dahil kayo yung nagpresenta. Repercussions on me. May siyang repercussions. May mga ganun. Hindi, tanong lang naman syempre umiikot and I'm surprised this is happening. Yo. Are they trying to create... Ito yung sinasabing repercussion kasi mananagot daw siya sa pagpresenta ng witness. Tanginang gago talaga. Hindi. Pakagago, no? Ikaw na nga yung nagpakita ng witness na nagsasabi ng mga totoong nangyayari, tapos ikaw pa mananagot. Hindi naman yung katulad ng isang senador na involved sa tanim witness eh. O, di ba? Di ba? O. Tama po ba, Kosen? Hindi naman yung katulad nung senador na yun eh. Yung, ewan ko ba? The mountain out of a molehill? Di ba ho, and I agree with this, and other legal luminaries have also agreed that, notwithstanding the fact that the signature was of the lawyer, Notary Public, was allegedly forged, he already sworn in before the Senate, di ba? So, Yes, he did. Kaya, didn't that cure whatever defect there was in the preparation of the affidavit or the notarization of the affidavit? I think so, because the guy presented himself before the Senate Blue Ribbon Committee. Correct. He took his oath, and then he allowed himself to be interpellated by the entire committee. But But let's get back to the allegedly... I wasn't What is aware. that? Repercussions. The notarized, the forged, whatever. forged document daw. The signature of the Notary Public was allegedly forged. Yes. If we can at least waste our precious time discussing this, you will have to believe and assume that Gutesa has the power to go to one office, get the notarial stamp of whoever is notarizing there, secure the dry seal, and then look for the last entry of the book of the notarial register Right. or the registry para makuha mo yung document number, the page number, and the book number, and then sasainan ni Gutesa. Are we able to assume all this, that Gutesa has the capacity to do all this by himself? The other lawyer who also presented the same signature, the same forged signature, was Attorney Romulo Macalintan. Yes, at meron din akong nakuha, ganun din. Exactly. Yung signature, very, very close doon sa... So, ako, ang assumption ko dito, like the assumptions of many, if not all, pumunta ka sa isang lugar, let's say, the periphery of Quezon City Hall. Correct. Nandiyan naka-line up lahat ang ano. Somebody will go to each one of these. Ay, present niya yung paper. And then, all the guy would have to do is, bigay niya yung papel, then wait for a while, hanggang sa natataka na lahat yung papeles niya, and then he pays. No one would insist on, let's say, verifying, bago siya umalis, sir, ma'am, can I please ascertain whether you are the one who signed this? Are you the lawyer who signed this document? Naku po, subukan mo yun sa notaryo. Totoo bang kayo yung nagpirma dito? Baka kunin na, wag na. Wala ka palang tiwala. Lumayas ka na dito. Umalis ka po. Maghanap ka ng iba. Baka ganunin ka nung ano eh, nung secretary. Yung po bang nagpapanotaryo had all these things to do bago siya umalis? The notary public in this country has become a cottage industry. Wala naman talagang lawyer doon eh. I have always assumed that somebody, like in the case of Gutesa, was there assigned by that lawyer, whoever she is or he is. Maring hindi siya ang pumirma, but she or he allowed somebody to sign for him or for her. This is happening everywhere. Sa This totoo is something that we should recognize. So, totoo lang, kinagawian talaga dito yan. Eh, di ba? Pagkatapos yung poor na tao, ang i-ostracize and he will be discredited by paano why are we allowing let's say ourselves to be swayed into other direction? Gutesa is the most credible witness ever presented in that committee. Why? Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose, including his life and the safety and the security of his family. But the most important thing, Gutesa was able to connect the dots from Saldico to Martin Romualdez. Nako. And that's the reason why there is pressure also now in the Senate to issue an invite to the House to ask former Speaker Martin Romualdez And I to welcome that. appear. So at All the least, while, I've been thinking that that is the most... Alam mo, napapansin ko dito medyo sinasalo ni nitong isang to, itong dilawan na to, itong pinklawan na ito, dilawan na ito yung ewan ko, itong mga senador. Oo. Kasi ito, bumibira ng konti dito, pumipitik na dito si si Marcoleta, sinasabi na niya na sana, ito nga si Gutesa, ano ba to, si Gutesco ba ito? Gutesco kasi madalas kong punta noon eh. Si Gutesa na para bagang nagsalita siya na nga nagkunik doon sa mga mastermind. Siya pa ang inuusig ngayon, di ba? Tapos biglang saluto si Lacerda na sinasabi niya ngayon na hindi, imbitahan naman na yun ng senador. Naku, sus, wala ka sa mga patot. Naniniwala kayo sa kay Pinky? proper thing for the Blue Ribbon Committee to do. Why is it that all the personages mentioned by Gutesa in his own affidavit
like a certain John Paul Estrada, and Mark Tiksay. Allegedly, the ones who were receiving the money and then counting the money in the house of from the house of Saldico in Valle Verde, then to be transported in his house in BGC. And from there, yung leftovers, kasi like the one he mentioned, that was December 2024. Sabi niya, ito po minamention ko special because this is pinakamalaki pong delivery namin. You imagine 46 suitcases. Each suitcase, sabi niya, as an amount of, let's say, 48 million. How did you know? Kasi mayroong label eh, sabi niya, yung post-it. And dadalhin po namin kay Saldico sa unit niya sa BGC. Out of 46, ang ibababa namin 35 at that time. So 11 ang naiwan, 35 ang dinala kay Martin Romualdez. Bakit hindi naman ipatawag si John Paul Estrada? Bakit hindi ipatawag si Mark Tiksay? These are the ones he personally knew, and sila ang nag-receive, sila ang nag-handle, sila ang nagbilang. Nakausap niyo na ho ba si Senator Lacson tungkol dyan? In the concern that you have, that why didn't you send yung pwedeng isama yan, di ba? It's a Bakit subpoena. yung sinasabi? Unang-unan, bago kami nag-iwahiwalay. Ba't hindi mo ako patawag si Saldico? Alam mo sabi, nagtagal ka naman dyan eh. Don't you know the interparliamentary courtesy? Ayan, so tinatanong nila Sherda, di mo ba nasabi yan kay Lacson? Sabi na, ito na kagad binara kagad ni Lacson eh. 'Di ba? Sinupla kagad ni Lacson yung idea ni Marcoleta na bakit hindi ipatawag, di ba? Wala eh. Mainang nila lang yung si Lacson. Preaching to the choir. Of course. Sabi ko, are we violating interparliamentary courtesy if we simply invite him? No. I invited Toby Chanco and I was the chairman. And he appeared. He appeared, and twice he appeared. Ba't tayo mong tawagin? Ba't tayo mong tawagin? For example, the initial 17 congressmen mentioned by the Discayas. 17 congressmen. Hindi man lang niya ipatawag kahit isa. And he himself mentioned 67 contractors congressmen. Correct. In your Hindi, nagpatawag siya. I'm not saying that we should not call the small fries here or charge them. They're all accessories to this crime. Pero huwag naman nating pakaiwasan o pagtakpan yung malalaking isda na dapat nating matukoy dito. Senator Marcoleta, it's just something that we mortals don't know how it works around the Senate. Ordinary mortals like us. Sir, hindi kayo. Ito po, this is my question. No? The Senate operates as a collegial body. Yes. Yes, sir. So you're supposed to be discussing things amongst yourselves. Grabe, no? No, di ba? There are two main points that I want to ask. Dito po kay Mr. Gutesa, you presented him right there and there. No? Was there a previous notice to the chair or to the others? Because you're working as a collegial body, did you inform them that I have a surprise witness? I remember that you mentioned it right there and there. Because my understanding of Senate rules, and because it's a collegial body, that you should provide notice to all the members so that they can aptly prepare for the closest case I recall was, if it's a very sensitive witness and you just brought him in, you will normally ask for a break, maybe 1 hour, and discuss this among the body, among the Senate Blue Ribbon, and then come back. And by which time, they would have sufficient time to prepare. Why? Ako actually, mali din yung ganung klaseng proseso na sinasabi. Kasi alam mo, magiging obvious yan eh. Sigurado ako, kunwari yung, sandali may pipresenta kami ha. O, aalamin muna yan kung anong sasabihin, ganyan. O, tapos, hindi na ipipresenta, sasabihin na naman nila, executive session. Buti nga na-caught off guard sila eh. Pero at the same time, hindi pa rin totally caught off guard ang ginawa ni Marcoleta. Kasi kung matatandaan ninyo, pinaalam niya eh, can we present this witness na ganito, kinuwento niya na pinapunta ako sa ganitong lugar, tapos can you present this witness? Oh, yun ang maganda, kasi transparent, di ba? Pag sinabi ni Lacson, hindi pwede yan. Magagalit ang taong bayan. Pero yung gagawin mo secret yung usapang ganun, naku po, si Remulla nga nagagalit pag secret daw. Di ba? Gago! So ibig sabihin nun, ito hindi ho ito masasabi nating itinago. Kasi pinaalam naman eh. Pwede naman niya sabihin, wag muna, mag-usap muna tayo. Ba't di niya ginanon? Takot siya sa taong bayan, sa galit ng taong bayan. I remember you asked permission and Senator Ping Lacson said yes, but as a general practice, don't you as a collegial body inform each other? Let's say, sabi ni Senator Ping Lacson, meron din siyang surprise witness. So, binandero niya sa publiko, meron siyang witness. Hindi ko po alam kung sabay naka-adjourn kayo ngayon. Will you be meeting first to discuss sino ba itong surprise witness? I think, shouldn't he be obligated to inform the fellow committee members, Blue Ribbon? First to the initial question you raised, bakit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na i-discuss sa kanila? Correct. Kasi, nung na-meet ko si Gutesa through Mike Defensor, there was a little time. Hindi naman ako naniwala na may tao nga palang may gustong gumawa ng... Sabi ni Mike Defensor, i-meet ko lang sabi ko, for 2 months, hinahanap ka raw niya, nalaman ko through my emissaries here. Ikaw ang hinahanap niya. Gusto lang niya makausap ka because meron doon siyang sasabihin. Sabi ko, paano ito mag-aalas 2 na?
ang ano namin, ang session namin is 3 o'clock. This was the day before Huba ng Blue Ribbon. Yes, no? yes. So, hindi ko na alam kung anong date. Sabing ganon. Hindi, we're in Manila. Kung saan mo gusto, malapit sa'yo para lang makita mo yung prepared statement. Okay, you go to this escape. Kasi yun lang ang alam kong malapit. That's 5 minutes away from the Senate. So pumunta ako. Okay? Doon ko nakita na, sabi ko, matindi tong statement mo. Are you prepared to make yourself available before the committee? Yes, sir. O sige, sabi ko, panotaryo mo. And that's for my benefit only kasi hindi ako naniniwala na matapang siya talaga. I don't know him. Okay, so kung talagang buo ang loob mo, pumunta ka bukas sa Senate before 9 o'clock ng umaga. Okay. Sino kasama mo? Ako lang po, sir. Anong sasakyan mo? Sir, nakamotor lang po ako. Well, sa una, hindi ako naniniwala na malakas ang loob niya. So, hindi ko na sinabi sa kanila kasi baka ako rin, hindi ako naniniwala na darating siya. Gusto kong maniwala na buo ang loob niya kung darating siya. That's what happened. So, sir, napansin niyo ba that yung testimony ni Gutesa ay pareho din dun sa, yung, lalo na dun sa luggage, ay pareho dun sa testimony nung sina Bryce Hernandez? Mabuti tsaka napansin mo. Henry Alcantara. Hindi lang si Gutesa. Alcantara, Bryce Hernandez talk about the Rimoa suitcases. Sinabi rin nila na dinadala sa bahay ni Saldico. Nag-connect lahat eh. This guy also mentioned, about, putting the money in this, ganito, dinadala sa ganito. Luggage, sa ganito. confirm Bakit hindi yung nila luggage, ngayon maintindihan? Ba't hindi nila Same luggage po mapag-connect? yan? Same luggage yung Mga ginagawa? ganun ang type, binabanggit nila. same type, Sabi ko ba, how come? Sinong nagbibilang? Sila po, sabi niya, plastic. Ang isa pong plastic is 1 billion. So, ini-change lang na ganun. So, sir, walk us through yung testimony ni he Naintindihan natin, di ba? Yung testimony nung si Gutesco, same nung kila Bryce na yung maleta, lalo na yung mamahaling maleta, di ba? Na doon nilalagay yung pera, same. So may connection talaga, hindi nag-iimbento. Talagang may alam yung tao. Kaya nga, ewan ko, siguro dahil nga yung sila Bryce at saka kung sino man dun sa mga DPWH, takot kay Romualdez, alam naman po natin. Yan ang tinuturing na Panginoon ng mga animal eh. Lalo na sa gobyernong to, si Romualdez eh. Kaya takot sila dyan magsalita. Naintindihan ko, wala silang mga bayag na ituro yun. Pero itong isang to, yung security, marine eh. O, may bayag, di ba? So, ayan, binuking niya. Pero, sabi nga, konektado yung kanilang testimony, yung kanyang testimony. kasi may kinikwento ko yung kanina, he connected the luggage issue. Sir, yung narrative niya, bakit importante Gutesa pala, hindi pala Gutesco. Talay. come to this folks Ay, and uy, ano nangyari doon? Bumalik. Sorry. Ako naman. Ano nangyari ba? come to this The safety and the security of his family. But, Sensitive witness, and you just brought him in, you will normally ask for we're in Manila kung saan mo gusto. So, hindi CCTV si Senator Ayan, Lang. Gutesa. Napaka-importante ng Yan. Saldico. Nag-connect lahat eh. This guy also mentioned, about, putting the money in this, ganito, dinadala sa ganito. luggage. Pati or pala Bakit si hindi Vizcarra. nila ngayon maintindihan? Oh. Ba't hindi same nila luggage po mapag-connect? yan? Same luggage yung Mga ginagawa? ganun ang binabanggit sila eh. Sabi ko ba, how come? Sinong nagbibilang? Sila po, sabi niya, plastic. Ang isa pong plastic is 1 billion. So, ini-change lang na ganun. So, sir, walk us through yung testimony ni he connected, kasi may kinikwento ko yung kanina, he connected the luggage issue. Sir, yung narrative niya, bakit importante yung narrative ni Gutesa? Napaka-importante ng narrative ni Gutesa because he was the only one who connected the dot from Saldico to Martin Romualdez. Nobody else. Nasaan na po siya ngayon? Do you still have contact with him? Wala akong contact sa kanya personally. Ang pagkakaalam ko, kinupkup siya ng kanyang tropa, yung mga Marines. Kasi ang balita ko, merong nagtatangka sa buhay niya. At I was also informed na nahuli nila yung gustong magtangka sa buhay niya. Nahuli? Yari kayo doon. Sigurado ako by this time, alam na ng Marines. Alam na ng mga militar kung sino yung gustong magpategi. Kasi siyempre kung nahuli yan, paaaminin yan. Oo. Naku, matinding pagpapaamin ang gagawin sa kanya. Sigurado tatali yan, tapos sasabihin sa kanya, umamin ka na. Ganun. Tinali pa. Yun na, di ba? Sir, tanong lang, natanong niyo ba kay Mr. Gutesa kung bakit, kung nag-deliver siya sa Forbes kay Speaker Martin, allegedly, nag-deliver din siya sa Aguada? Tama Sinabi po ba? niya doon sa statement niya, hindi lamang sa Pero hindi dalawang niya lugar sa in-explain. merong Natanong niyo ho ba kung bakit ho dalawang Oo, delivery Forbes places? tapos Aguada pa. hindi na kasi nakita ko yung ano niya. Dahil nagmamadali kasi ako. Ngayon, ang nangyari pa, ang balita ko, kumuha ng CCTV si Senator Lacson para makita niya na kung sino sumundo kay Gutesa. Sa CCTV po ng Senate. Eh, Ano naman? Ito si Lacson. Anong essence nun, Brad? Pinky, anong essence nun? Diba? Bakit mo kailangan pangkunin kung sino sumundo? Ang bihira. ako naman, anticipating that he might come. So sabi ko doon sa staff ko,
pakitingnan mo itong taong ito, baka sakaling dumating kasi nangako siya na darating. But I'm not sure kung darating o hindi. So binigay ko yung pangalan. Oh. Natural, kasi alam nyo, ako pumupunta po ako minsan dyan sa Senate. Mahigpit po ang security dyan. Sisiguro din, saan ka pupunta? Sinong pupuntahan mo? Di ba? So itatawag mo na para baga mga condominium, hindi ka basta-basta makakapasok. Kailangan, hindi pwedeng dire-diretso ka lang. Kahit alam mo pa kung ano yung unit na pupuntahan mo. O kahit dyan, alam mo yung opisina, hindi pwede. Or else, dadagsain sila ng mga nanghihingi ng tulong sa mga senador. So, ibig sabihin, kailangan may verifikasyon. So, to verify at hindi na magulo, natatawag pa sa opisina, abay, sinundo na. Ang hindi ko maintindihan, kay Lacson, bakit kailangan pa niyang kunin yung CCTV? Ay, ito na naman siya dun sa CCTV. Sumablay na nga siya dun sa CCTV na sinasabi niya nung una eh. Hindi ko alam kung nagpapa-excite ka lang, Lacson eh. Sumablay ka na dun, naalala mo yung magdadala ng pera o yung isang di umano, pumasok pala, yung palaki. Hindi, ito di ba? Pumasok daw yung isang kontraktor doon sa Senate. Ano nalaman mo doon? Kay Erwin Tulfo pala. Kasi may gagawin doon sa loob. Pero pininta mo na sa publiko na para merong bit-bit na pera yung kontraktor at dadalhin sa senador. Yun yung pinipicture mo eh. Pinalalabas mo sa tao na ganun. Pero sunog ka dun eh. Diba? Bakit ko nalaman sunog ka? Hindi mo na tinuloy eh. Hindi mo na diniin eh. Pero ang pinalalabas nyo doon, nung una, merong isang kontraktor na nagdala ng pera sa loob ng isang senador, opisina ng senador. Nung nalaman mong kakampi mo pala yung senador na yun, bigla mong iniwan sa ere. Yung topic na yun. Diba? Iniwan mo yung issue eh. Ay, wala pala, mali pala, meron pala talagang ginagawa. Alam mo, diba, eto kinikwento ko na sa inyo ito, even before malaman pa ng publiko na masusunog si Lacson doon. Bakit? May nagsabi sa akin eh. Diyan sa loob ng Senado eh. Nako, masusunog siya dyan sa sinasabi niyang babaeng naghatid. Una, wala sa opposition yan. Wala yan sa mga minority. Pangalawa, ang ginagawa dyan ay yung opisina ni Erwin Tulfo. Kaya pumasok kasi inaayos. Kasi talaga namang may butas. Diba? Eventually, yun ang lumabas sa talagang katotohanan. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, etong si Lacson, mahilig lang ito eto, anong problema kung sunduin ni Marcoleta doon sa labas o doon sa entrance yung si Gutesa? Anong problema doon? Hindi makakapasok yun. Kapit na sundo niya sa tao niya. Pambira ka, Lacson. Halatang-halata ka na. Na-establish sila sa CCTV. One of my staff fetched him from the guards area at pumunta sa Senate ito, di ba? Sa Senate. So, Ngayon, sabi sa pintuan ng Senate. Sa pintuan kasi pagpasok doon pa lang sa kasi guard, maraming pirmahan. pirmahan. You have to So, check in eh. para lang makapasok siya ng mabilis, kasi sabi ko, before 9 o'clock nandun ka na. Question is, bakit naman si Senator Lacson, kung totoo yun kung totoo na merong CCTV, bakit kinakailangan niyang kumuha ng CCTV and spy on us? Is this the work of a senator? But wasn't that already, the CCTV has always been there, so you can just track it, di ba? So there's nothing new there because it's also been working. Pero bakit palaging siyang kumukuha ng Ito CCTV? si, magulong magtanong. Hindi yun ang tanong doon. Hindi, normal lang naman may CCTV dyan, di ba? Hindi ganon. Ang tanong dyan, bakit? Bakit kailangan pa yun? You remember the other incident? Meron daw contractor na pumunta sa isa sa amin and then na-establish pumunta sa opisina ni Senator But wouldn't Erwin that be Tulfo. also just to make sure that everything falls into place? That the people who are saying whatever they're saying Ano po? Halata naman masyado mong inilulusot yung mga kaibigan mong senador, Brad. Gago! can be verified independently. And CCTV is a good basis sir- to say that you're The question nga, Mr. Lasierda, kakainit ka ng ulo. Ang question nga doon, bakit pa? Anong purpose? Ayan na nga, inaamin na nga ni Senator Marcoleta, oo, pinasundo ko. What the fuck? Naku, Napa-English tuloy ako. Ano nga purpose? the truth. Ano yung significance ng pagsundo ng staff Ewan niyo? ko Hindi sa ba kanila, common courtesy yun? Parang mag- Oh, yan, mabuti pa si Attorney Trixie. Anong significance nung pagtatanong? Di ba common courtesy naman yun? Kung guess mo yun, ano ba? Anak ka ng wewe, oh. present yata sila na napumunta nga sa opisina ko. Alam na, kanino pupunta yung tao? Ako yung kausap Witness niya. niya. Oh, yes, sir. Di ba? Malinaw nun, no? Pero sa Senator Lacson, Tama nga naman. Kanino pa pupunta yan? Ako ang kausap niyan, eh. Oh, ako nag-iisabi sa kanya na pumunta na dito. Ano? Kakainit ka ng ulo, Lacson. is making a big deal out of this. Sabi ko nga sa'yo, somebody is creating a mountain out of a molehill. Yun. So, yung pagpunta ba ni Gutesa, kinakailangan kumuha ka pa ng CCTV para i-present mo. Why? Yeah. Why are you doing that? I'm confused. But when you say, bakit pa kukunin, you mean to say, bakit pa tiningnan ni Senator Ping Lacson yung CCTV? Ganun yung Lasierda, bakit ganyan ka? Abogado ka pero yung tanong mo pang grade 1. gusto raw nilang gawin. Ewan ko kung gagawin nga nila yon. At somebody informed me also na may pumunta sa Seascape para makita nila na pumunta nga ako doon at siguro ilang oras. Siguro na-establish nila. Hindi ako talaga nagtagal because that Oh.
Pupunta pa sa Seascape. Alam niyo yung Seascape, ano yan may mga kapihan dyan, restaurant. Diyan niya pinuntahan, diyan kinausap ni ano pangalan nito ni Marcoleta si Mike Defensor regarding diyan sa ano na yan. I think nandoon din si Gutesa. So pinapuntahan pa. Lacson, makinig ka. Senador ka na, hindi ka na investigador. Hindi mo trabaho yan. No. Inamin naman niya, di ba? Nagkita sila. Kasi alam mo, honest nga ito si Marcoleta Kasi pwedeng kulayan yun kung sakali yung pag-amin niya. Pero hindi, inamin niya. Hindi kasi ganito yan. Tinawagan ako ni Tapos meron daw siyang witness na gusto ako makausap, bla bla bla. Kaya pinuntahan ko, nag-usap kami. Honest na honest yung mama. Bakit mo kailangan papuntahan yung restaurant? Baka gusto mo pang malaman magkano yung bill. Babayaran mo ba? Kung babayaran mo, sige, puntahan mo. Alamin mo anong restaurant. Anong purpose mo, Lacson? Sige nga, anong purpose mo? Bakit mo pa kailangan puntahan yung restaurant, yung Seascape, para tingnan kung nagpunta ba dyan si Marcoleta? Inamin na nga na nagpunta Inamin na Tapos, nagpunta ba dyan si Marcoleta? Ano meron? Ano kachismosa? May mga kilala akong ganyan, yung hindi masaya sa buhay nila, hindi masaya sa asawa o sa jowa nila, kaya nakikichismis sa jowa na may jowa. Gago! Tandaan nyo, ang taong chismoso o chismosa, yan yung mga hindi masasaya sa mga buhay nila. Yan yung mga hindi masaya sa kung sinong anong meron sila. Kasi kung masaya ka sa kasama mo, hindi ka na magiging anong pakailan mo sa jowa na may jowa? Anong pakailan mo sa Hindi ko magets Ito si Lacson, hindi ko alam kung bakit mo kailangan pag-chismisan yan, palakihin. My promise to Mike Defensor. With due respect, Senator Marcoleta, I think that's also part of the investigative process, just to confirm. Investigating. Ako na-high blood na ako dito kay wala itong mapapatunayan na falsehood o hindi. Kahit imbestigahan ba, kasi inamin naman niya na nagkita kami, nag-usap kami, at inimbitahan ko na nga siya dito, kaya pinasundo. Ano ang mapapatunayan doon sa mga CCTV na yon na taliwas sa sinasabi? The veracity of the statements of whoever, not just you. It's also his way of certifying or at least verifying that Senator Marcoleta indeed did what he said. Sana ganun lang ang gusto nila mangyari. But I think it's going to be a mountain out, create a mountain out of a molehill. Kung hindi kung palalaking pa. But Yun nga yun Aren't you supposed to go to the jugular? Sino ba yung gusto nating matukoy dito? Why are we fighting each other? Yun. There's only a common objective. Makakuha natin. Sino ba yung pinakamalaking isda? Sino yung tao na nasa likod ng napakalaking pandarambong sa kaban ng bayan? Hindi ba isang ating layunin? Bakit kinigisa? Senator Marcoleta, I don't think so. Hindi yun ang same ang layunin. Ang layunin ng mga majority sa Senate, mailihis kay Romualdez at mailihis kay Marcos ang issue ng Ghost Project. O flood control, Ghost Project na flood control. Yun ang totoo doon. Yun ang layunin nila. Mailigtas si Romualdez, mailigtas si Marcos. Ikaw, ang layunin mo, gusto mo malaman ang katotohanan.